President Duterte. GR number 278768. Representative, ito po yung alleged jump impeachment complaint. GR number 78353. Attorney. Attorney Israelito Torion versus Comelec and F. Zero. Hindi man lang na-impeach si BBM. Doon pa lang sa Kongreso, agad clear. Tapos sabihin mong, ikaw pa ang rason bakit nagkaroon ng investigasyon. Sabihin nyo ba? Binaba na yung mga Sabihan natin na ipakulong ang mga malalaking politisyan. Sige nga, paano makulong si Bong Revilla? Siya ba ang hari ng flood control? I don't think so. Ang tanong ko, si Tingdo Estrada, siya ba ang hari ng flood control? Nga, ni Saldico, si Martin Romualdez nga. Ang sabi naman ni Martin Romualdez, nasa executive nga. Bakit hindi sila ang imbestigahan? Ngayon, si Marcolita na naman. Si Marcolita ba ang hari ng flood control? Hindi! Marcolita ang lumalaban ng flood control? Bakit siya ang inaresto? Yun ang masasabi ko, saan ngayon ang batas. Sinasabi niyo po na politically motivated po ito. Yes! Yes! Ang impeachment ay politically motivated at this is a political expression naman. Pero alam naman natin na ngayon 13 sila. At I believe mga Bangsamoro, may konsensya din yung 13. At the end of the day, ang tingin ko, 5 to 7 na lang ang mag-iwan sa kanila. Pray lang. Dahil makikita nila na tayo ay nagkakaisa. Tayo ay peaceful. Kanina, ayaw nila tayo magkaroon ng sound system dito. Kinuha ng pulis. Pero ayaw namin ng gulo. Walang sound system. Kanina bigla na kami na surprise. Merong boom truck talaga ang pumasok with sound system. Binantayan pa ng pulis. Saan ang fairness doon? So yan yung sinasabi ko, saan ang batas ngayon? Dapat fair. Nasiwala po kayo na hindi makakonvict si Vice President. Maniwala ko hindi makonvict. Bakit ako maniwala hindi makonvict si Inday Sara? Dahil ang taong bayan, kayo ang totoong huhusga kung si Inday Sara ay magnanakaw. Hindi naman ang Senado. Ang Senado ay boses ng bayan. Ang Kongreso ay boses ng bayan. So tayong Bangsamoro, tayong Pilipinas, tayo ang maghusga kung talagang nagnakaw si Inday Sara Duterte. Kaya sabi ko, halika kayo, manood tayo sa Senado at tingnan natin kung talagang nagnakaw si Inday Sara. I-sure nyo lang. Pero kung meron pong ebidensya, for example, yung sinasabi ko nila na yung unlock, na may mga dumaan ko na bilyong piso sa mga account ko, kung sakali po Kung sakaling mapatunayan, ang tanong lang naman is, paano ang AMLAC? Dahil meron tayong batas na sinusunod. Kung mismo ang AMLAC, basta fair lang AMLAC, susunod lang ang AMLAC kung ano ang nakasaad sa batas, anong nilagay sa Constitution, then, walang problema. Pero, kung illegal na kunin nila ang ebidensya laban kay Inday Sara, invalid yun mga kababayan. So, hindi yun siya ground to impeachment. Dahil may mga batas dyan na kailangan nga ng confidentiality. Huli na lang po. Yes. Paano po yung sinasabi nila yung video mismo daw po ni Inday Sara na sinabi nila nakakuha na siya ng assassin para patayin daw po ang presidente. Kung sakaling siya daw po ay patayin, yun daw po mismo ebidente daw po. Ang sinabi lang naman ni Inday Sara, nakita natin
sa video, live. Sabi niya, kung mamatay ako, hindi naman kung papatayin siya. Ibig sabihin, mamatay na siya. Before lalabas yung kung sino ba yung kami to eh. Kami ang bayan eh. Kami ang magagalit. Kung hindi naman pamamatay siya, wala namang taong bayan na lalabas para i-defend si Vice President Inday Sara. Conditional po yun, hindi po yung threat. Hindi po yung threat. So, para sa mga kababayan ko sa Pilipinas, nanawagan ako bilang taga Mindanao na magkaisa tayo, hindi tayo maghahanap ng gulo. Pero ang masasabi ko naman, tayo ay isang taon na nagdidepende at saka nananatiling peaceful. Pero kung guluhin naman tayo, dinala ko ang bayad ko dito sa Senado. Hindi ko iniwan sa Mindanao. Kaya, wag lang nila tayong subukan. Takbir! Takbir! Salamat po. Salamat. Thank you po. Salamat Al Jazeera. Katuli nyo si Don Gonzales. Ghost Project yan, ha? Balik po kami dito. Kasi interview lang din po kami sa kabila. Balik po kami. Thank you, thank you. Okay. Nakita ko naman kita kanina. Pangatlo na. Sa lobby ko yun. Gonzales, yung reporter. Ayan, ayan. Dahil ako, kung sa sasakyan sa akin, Narinig ko yung kanina, yung sa Mexico. Akala nila inaakot sila para sa meeting yung pala papasalin. Narinig mo? dahil ikaw rin, wajud ko ni mag-interview dahil ang Al Jazeera pa yung nag-interview. Di ko nga Palangga kanina. pa yung kahit ikaw biya. Dili man pwede magkaparehas. Duterte! Ano ba interview makasi na naman sa Ito Quora? mo ipakita itong guwapa, oy. Quora? Na naman Na-interview yung Ghost Hindi ito mo eh. Oh, tingnan niya kasi mahuli. Hindi ka lang. Believe me guys, million eh. Ma, pagbigyan mo si Tia. Mama ko yan eh. Tatay ko rin to. Ah, so lolo mo yung ano, namatay. Eh, anong tanong? Hindi. Hindi bukasan na naman. Ayaw bumasi. Macho. Wala na gana rin. Saya na rin. Una, mahirap. Mo, isuot mo naman. Wala siya. Tanong niyo. Bro, ang ganda pa naman ang mag-interview sa'yo, bro. Oo, bro. Ayusin mo ah. Ayusin mo. Sa milyonaryo to. Oh, mga kasama ko, suportahan natin si Kapitid sa likod. Supportahan nyo. Sana. Sir, sinisigaw po ng kabilang grupo. Dapat to i-impeach si VP Sara. Para mo sa inyo, dapat pang impeach. Hindi, malaking hindi. Dahil wala namang nagawang pagkukulang ang ating pangalawang Pangulong Sara Duterte. Gusto nilang ma-impeach dahil sila yung mga komunista. Dahil matatapos at mawawakas ang kanilang istorya kapag naging Pangulo na si VP Sara Duterte. Yan ang kinatatakutan nila. Kaya sila sumisigaw ng impeachment for VP Sara Duterte. At sila yung mga bayad, hindi sila credible. Sumisigaw sila dyan, may presyo. Habang kami sumisigaw, nakikipaglaban ng walang bayad para sa bayan at mamayan. Dahil mahal namin ang Pilipinas at mahal din namin ang pangalawang Pangulo na tumutupad sa kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo ng bansa Pilipinas. Kung tutusin niya, ang VP Sara Duterte ang gumaganap bilang isang Pangulo sa kasalukulang panahon. Sila na pong panawagan nyo sa mga kapwa natin Pilipino. Ang panawagan ko sa mga kapwa ko Pilipino, gumising na kayo sa isang katotohanan na lubog na po ang bansa Pilipinas. Ito po ay hindi na usapin ng politika. Ito po ay usapin na ng bayan at mamayan. Ang next generation, kalulus-lulus na ang hantungan ng ating mga pangalawang lahi. Dahil tayo ay nalulupok na sa kumunoy ng kahirapan. Kaya panawagan ko sa mga mamayang Pilipino, hindi namin kayo tinatawagan para manggulo. Tinatawagan namin kayo para magising ang inyong kamalayan na sobra-sobra na ang kahirapan ng bansang Pilipinas dahil wala na pong magandang panunungkulan ang ating gobyerno. Unang-una, bakit ito unang impeachment? Marami po problema ang bansang Pilipinas. Ang pagbabayad natin ng kuryente napakataas na po. Inaabuso na tayo ng mga oligarkong negosyante. Kaya dapat kayong mga mamayang Pilipino na apektado ng sobrang kahirapan ay sumama hindi sa kaguluhan, kundi sa isang kapayapan. Bakit ba kami nandito? Hindi kami nanggugulo. Kami ay nananawagan na ayon sa aming mga karanasan, ayon sa sentimento ng ating mga buhay. Maging bahagi sana kayo ng pagbabago. Dahil hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa. Pagkakaisa sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan. Hindi po kami nanggugulo, kaya kami nandito para lang gisingin ang mga super buwaboy na kurakot ng mga politiko. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat. Baboy kung lumawan ang pondo ng bayan. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Hiyang-hiya na po tayo sa mga karating bansa natin. Ang buong Asian country dati tayo pangalawa. Ngayon, nasa ilan na tayo, kulelat na. At tayo ay naparatangan na ng mga magnanakaw ang ating mga politisyan. Nakakalungkot isipin na ang sinikap na kapayapaan at pagbabago ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nasayang at nabaliwala sa panahon na ito ngayon na inalagaan ng ating dating Pangulo, Best President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon,
Ngayon nakita nyo nagkaagulo, Pilipino sa Pilipino. Ang mga kapulisan natin ginagamit nila sa politika. Ilan ang nakapull out dito na pulis? 6,000! Isipin nyo kung magkano kalaking pondo yan, pagkakainin maghapon. At imbis na yan nakapull out sa mga istasyon, nandito silang lahat. Paano kung may nagnakaw doon sa isang lugar? Kulang ang kapulisan, nandito silang lahat. Yan ba ay maganda? Hindi! Nasaan ang protect to serve? Kung ang mga pulis natin nandito nagbabantay sa amin. Hindi kami against na bantayan. Dahil tama lang yan. Pero halos lahat 6,000 ipupull out mo dito. Gaano kalaking bilang ng kapulisan yan na nakapull out dito? 6,000 yan, mga 7,000. Samantalang may mga nagaganap na mga sakuna. Doon dapat nakikita ang ating kapulisan sa humanitarian service, hindi sa ganitong bagay. Kaya panawagan ko sa gobyernong ito, is better to step down. Yan lang ang nakikita kong solusyon para magkaroon ng isang tunay na kapayapaan ng bansang Pilipinas. Ang ating mga kapulisan nadadamay na. Initeda na sa istasyon, nandito sila at nagbabantay sa amin. Sayang ang panahon. Maraming mga adik sa ibang lugar, nagkaagulo din, kulang sa pulis. Bakit? Nandito sila at nagbabantay. Instead na magampanan nila ang kanilang mga trabaho bilang mga pulis to protect and to serve. Asan sila ngayon? Nandito sa mga nagrarally. Kami po hindi nagrarally. This is a public address. Nagkaroon po kami ng pagkakaisa na manawagan na itigil ang impeachment dahil wala namang mapapala ang mga mamayang Pilipino sa impeachment na yan. Yan ay maliwanag na pamumulitika lamang. Kaya maawa naman kayo. Gobyernong Pilipinas, maawa kayo sa mamayang Pilipino. Ikaw, Pangulong BBM, kung mahal mo ang Pilipinas at mahal mo ang mamayang Pilipino, gayahin mo ang ginawa ng iyong ama. Iniwasan ng kaguluhan, tumakbo ng Hawaii. Ganon ang gawin mo. Tama! Salamat po. Wait lang. Sigaw ng bayan daw. Yan yun. Yan yun. Anong gusto mong sigaw? Duterte. Duterte? Lang, kaninong ano to? Tabi-tabi kunti daw. Ang ano. So sabihin ko, no to impeachment. Duterte. Okay? Tatlo ha? Okay. No to impeachment! Duterte! 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 Mahalin natin ang Pilipinas. Amen! Tay, oh, may mga itatay ang susunod na magpa-interview. Anong gusto mo tayo? Dito tayo. Dating makabayan yung mga. Sige, dito ka tayo. Sige tayo. Magtanong kayo kahit anong gusto nyo. Magtanong muna kayo bago ako magtatanong. Tanong nga po kayo. Background natin yung rally. Background natin yung rally kasi dati makabayan po kayo. Bakit? Bakit? Makabayan. Bakit umalis kayo kanina makabayan? Yung makabayan noon, hindi party yan. Ang pinaglalaban namin, yung mga nagwewelga, mga pinagsamantalahan ng mga imperialista. Kami yung sumusuporta sa mga manggagawa. Dalawa kasi ang manggagawa noon, isang makapagsasalita, isang sila sa KLU ako noon. Walang makaninig ako eh. Nasatard ako. Para lang manalo yung demokrasya. Tapos kamatay ni Ninoy. Ginawan din ako. Kasi umahanga ako kay Ninoy. Pinagkakamalang mga siya. Hindi tumanggang dati, no? Ngunit nakita ko yung sistema. Akala ko talagang masamang tao si Duterte. Hindi pala. Dinanas natin yung COVID, no? Dinanas natin yung COVID. Sarado ang komersyal. Kung siya'y materialismo, tandaan! Kung siya'y materialismo, pinabuksan ko yan! Pabubuksan ko yan para lang kumita si Duterte. Unang-una, isinusulong yung revolutionary government. Tapos hindi na isulong. Ang naisulong yung federalismo. Neutral, magiging dito by dito. Yung ang region by region. Yung mahirap na region ay tutulungan ng malaking region. Tapos yung mamumuno, kahit yung palitan kung ito'y kurap. Ngunit hindi nangyari, nakapangyarihan pa sila. Sinunod pa rin sila ni Duterte. Yun ang simula ng pagkahanga ko sa kanya. Una, umupuyo ka yung mga kakarte lang. Umupuyo kami mga yakela, binigay lahat sila. Tapos umagan ng mga polis. Dahil sila hindi, inaayun na sila. Habang sinasamantalan nila mga polis. Nung hindi sila nakaupo dahil pumasok ang si Duterte, doon na lang sila nawala dahil hindi sila approval. Walang pagkakasaalang Duterte. Ang plataforma ng Duterte ay Dragon War. Nag-uutol siya sa mga polis, pero hindi siya pumapatay. Yun ang tandaan. Yun naman po.